Ipagpapatuloy na po natin ang ating paksa tungkol sa 10 katesismo sa pagboto. Tayo po ngayon ay nasa unang utos ng katesismo sa pagboto. At ganito po ang sinasabi o nakalagay sa unang utos. Bumoto ayon sa konsensya. No? So, bumoto raw po tayo ayon sa konsensya. Ano po ba ang ibig sabihin ng konsensya? No? Sa English, ito ay conscience. No? Ito po ang tinig ng Diyos mula sa kaibuturan ng ating puso at kaluluwa. Kapag tayo po ay nag-iisip na gumawa ng mabuti at tama, wari bagay may naririnig tayo na nagsasabing sumasang-ayon sa mga balakin at plano natin. Kapag gumagawa po tayo o nag-isip po tayo ng masama at hindi tama, wari bagay may naririnig tayong tinig na sumusumbat sa atin. Sa Biblia, sa salitang Grego, sa Greek, ang salitang konsensya ay isinasalin o ang translation nito ay syneidesis. Syneidesis. Pasensya na po ang mga kaparian at ang ating mga Bible scholars kung mali po ang aking pronunciation. Mahina po ako sa music, mahina po ako sa Greek. Ano po? Basahin po natin ang sulat ni San Pablo kay Timoteo hinggil sa salitang konsensya. Na may pananampalataya at malinis na budhi. May mga taong hindi sumusunod sa kanilang budhi at dahil dito'y winasak nila ang kanilang pananampalataya. Sa Romans chapter 9 verse 1, ganito naman po ang sinasabi. Saksi ko si Kristo na katotohanan ang sinasabi ko. Hindi ako nagsisinungaling. Saksi ko rin ang Espiritu Santo na malinis ang aking budhi sa sasabihin kong ito sa inyo. Sa Romans chapter 2 verse 15 ay ganito naman po ang sinasabi ni San Pablo. Ipinakikilala ng kanilang gawang nakasulat sa kanilang mga puso ang hinihingi ng kautusan. Pinatutunayan din ito ng kanilang budhi, sapagkat kung minsan sila'y sinusumbatan at kung minsan naman ipinagtatanggol sila ng kanilang isipan. At sa aklat po ni San Juan, chapter 3, verse 18, ganito po ang sinasabi. Dito natin makikilalang tayo'y nasa panig ng katotohanan at mananahimik ang ating budhi sa harapan ng Diyos. Sakali man tayo'y usigin niyon, sapagkat ang Diyos ay higit sa ating budhi at alam niya ang lahat ng bagay. Mga minamahal, kung hindi tayo inuusig ng ating budhi, panatag ang ating loob na makalalapit sa Diyos. Ano po? Okay. So, uulitin po natin ang ating konsensya. Ito po ang tinig ng Diyos sa kaibuturan ng ating mga puso at ating mga kaluluwa. Ito ang nagsasabi sa atin kung tama, kung mabuti, kung masama ang ating binabalak o ang ating nagawa o ang ating gagawin. Okay? Ngayon po mga magulang at mga kapatid, hindi sa lahat ng pagkakataon ang ating konsensya ay malinaw. Hindi sa lahat ng pagkakataon na ang sinasabi ng ating konsensya ay totoo o tama. Bakit po? Sapagkat ang nagpapasya ay tayo.
ang nagpapasya o ang nagdidesisyon ay tao. At bilang tao, tayo ay maaaring magkamali. Nagkakamali tayo dahil sa iba't ibang mga kadahilanan. Unang-una, sapagkat tayo po ay nagmana ng kasalanang orihinal. No? Maaring kaya tayo nagkakamali sa ibinubulong o sa pag-unawa sa sinasabi ng ating konsensya ay sapagkat namumuhay tayo sa kasalanan. No? Namumuhay tayo sa mortal sin. At dahil dito, nagdidilim ang ating konsensya. No? Isa pang dahilan, no, ay sapagkat maaring kaya hindi tayo makapag-decide, makapag-desisyon, makapagpasya ng wasto ay sapagkat nagkukulang tayo ng grasya ng Diyos. Nagkukulang tayo sa grasya ng karunungang nagmumula sa Diyos Espiritu Santo. No? At kung ang mga bagay na ito ay nararanasan natin at dumadaan sa ating buhay, ang kinakailangan po natin gawin ay tayo'y manalangin, humiling tayo ng patnubay sa Diyos na sana'y gabayan ang ating konsensya. Higit sa lahat, upang makatiyak tayo na ang ating konsensya ay malinis at magtuturo sa atin ng tama, kinakailangan po natin ang tulong ng komunidad ng simbahan. No? Kinakailangan natin ang mga mananampalataya, no? Ang mga naglilingkod sa simbahan. No? Hindi lamang mga pare, maaaring sila ay mga katekista. Hindi lang mga katekista, maaaring sila ay mga seminarista, mga madre, o maaaring mga guro, o maaaring lay minister, o sino mang katoliko na nagsasabuhay ng kanyang pananampalataya at nag-aaral ng kanyang pananampalataya at matamang sumusubaybay sa kalagayan ng kaganapan ng politika sa ating bayan. No? So, meron siyang malalim na karunungan hinggil sa politika at dahil dito siya ay makapagbibigay sa atin ng payo o patnubay kung sino ang dapat nating iboto. Bumoto ayon sa konsensya. Hindi tayo boboto dahil o ayon sa stickers. Hindi tayo boboto ayon sa placards. Hindi tayo boboto ayon sa mga nakapaskil sa mga poste o sa mga pader. No? Hindi tayo boboto ayon sa patalastas ng mga politiko sa radyo, sa telebisyon at sa radyo o dyaryo. No? At hindi rin tayo boboto ayon sa survey. Sino ba ang nangunguna? Sino ba ang malakas na kandidato? No? Mag-ingat po tayo sa mga survey na yan sapagkat kung magkaminsan, kung hindi man kadalasan, ang mga survey po ay nababayaran ng mga tiwaling politiko para sa kanilang sariling kapakanan. No? Kapag gusto mong iboto ang kandidatong ito at walang ano-ano ay napakinggan mo sa radyo o napanood mo sa telebisyon o nabasa mo sa dyaryo na ang kandidato mo ay mahina, nangungulelat, anong mangyayari? Madi-discourage ka na ngayon. No? No? Tatamurin ka ng bumoto, iisipin mo, nako, talo na pala, bokya na pala, no? Kulelat na pala ang manok ko. No? Mabuti pa, wag ko nang iboto. Mabuti pa, wag ko na siyang ilista. No? Iboboto ko na lang kung sino yung nangunguna. So, hindi po ganun. No? Hindi po ganun. No? Katulad nga po ng sinabi ko sa inyo, kung magkaminsan, no, o ayon na rin sa ating karanasan at sa ating kasaysayan,
ang mga survey ay nababayaran, nagagamit ng mga tiwaling politiko para sa sarili nilang kapakanan, no? Upang sila ay manalo sa pamamagitan ng panlilinlang o daya. Okay?